So, ayun na nga mga pre, no, bigyan po natin ito ng reaksyon. Ayan, nabasahin po natin yung nasa screen mga pre. Ayun dito. Nakita nyo na ba? Nakita nyo na ba to? Si Crazy Crawford ng Department of Housing, puro mamahalin ang bag. May mga Hermes collection. Saan naman kaya galing ang pinambili? At mukhang malakas pa ang backer. Naku, sino kayang backer? Naku. Meron tayong, ano ngayon mga pre? Meron akong sasabihin sa inyo. May backer pala. Ang lupet, grabe. Mapapawaw ka na lang. Alam nyo ba na si Magalong mga pre, ay nag-iimbestiga ko no, ng mga tiwali sa gobyerno. Tutulungan daw niya yung gobyerno na mag-imbestiga sa mga magnanakaw, mga kurakot. Pero teka lang, Magalong, teka lang. Ba't di mo kaya imbestigahan ito si si Crazy Crawford, okay, ng Department of Housing? Kasi nakakaduda yung kanyang mga bags, di ba? Milyon yung halaga. Ito talaga yung kanyang fineflex po sa kanyang mga social media. Diba? Bakit hindi po kaya imbestigahan ni Magalong ito? Bakit parang namimili naman? Wag namang mamili. Oo. Pero eto pa. Di umano. Ito si Crazy Crawford, okay? Ay girlfriend di umano ng isang mayor. Di umano girlfriend ng isang mayor. Naku, sino itong mayor na nandun sa malamig? Sino itong mayor na nasa ref palagi? Kaya ang hamon po natin kay Mayor Magalong. Okay? Sana po, imbestigahan nyo naman po ito, gisahin nyo naman. Diba? Sabihin nyo, saan galing yung mamahaling bags, syempre, diba? Para malaman ng taong bayan. Ganun lang naman Pero teka, baka pag inimbestigahan ito, mabuking kung sino yung boyfriend. Diba? Itong mga bags ba na to, galing ba yan sa pera niya o pera ng taong bayan? Yun yung tanong kasi nagdududa na po ang mga Pilipino, diba? Dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pong dito, walang dapat makaligtas. Diba? Yung mga magnanakaw po talaga ay dapat pong mapanagot. Kaya ang hiling po natin at hamon po dito kay kagalang-galang na Mayor Magalong, ay sana naman po silipin niyo po ito. At alamin niyo po sino yung boyfriend nito na Mayor di umano. Di umano Siguro nakakahalata na yung mga nanonood sa akin Ay, comment nyo kung may idea kayo. Sino yung ating tinutukoy dito? Baka may idea kayo, paki-comment naman po. Yayamanin po yung girlfriend. Magkano ba yung sahod kapag ikaw ay nasa Department of Housing? Magkano ba? Siguro naman, wala naman 500,000 monthly or wala nga 300,000 siguro. Pero nakakabili, hayahay po yung buhay, di ba? Ako po, sana may magkagusto sa akin na mayor na babae dyan. Para may pambili po ako ng mamahalin damit. Kasi po yung akin damit ay mga punit-punit na po. Yung tig-20 lang ba? Sabihin siguro, well point man, di pwede yung mukha mo sa mga mayor na babae. Oo, hindi pwede yan. Hindi nakakaingit kasi. Sila may mga bags na mamahalin. Tapos tayo mga damit natin, mga punit-punit. Diba? Oo, nakakaingit naman. Sana naman makakita ako ng kahit mayor ba? Mayor lang, okay na. Tayo naman mga pre, eto na at magbigay po tayo ng reaction dito. About po ito sa bigas, yung pag-uusapan natin. And syempre, yung
patungkol dito sa mga diskaya na content. Okay? Pag-usapan din po natin. Basahin ko lang po ito sa inyo ng buo. Okay? Dati nang sinabi ni former House Speaker Martin Romualdez na hindi pansamantala lamang dahil kakayaning maging sustainable o tuloy-tuloy ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa iba't iba pang bansa. Gumagawa raw kasi ng paraan ng gobyerno ni President Ferdinand Marcos Jr. upang matulungang mapasigla. Okay ha? Upang ano ba itong message na to? Wait lang upang matulungang mapasigla. Asa na tayo? Nawala. Ang produksyon at mapondohan ang pagsa-subsidize ng di-kalidad na bigas para may benta ito sa murang halaga. Ito This is not one-time rollout. This is the beginning of a national transformation. President Marcos is showing us that with political will and smart budgeting, 20 per kilo na bigas is not just possible, it's just happening, sabi ni Speaker Martin Romualdez. Sinigundahan ni Pangulong Marcos ang pahayag na ito ni former House Leader nang nanindigan siya sa mga kritiko ng 20 per kilo kada na bigas. Okay? Watch May sustain it. And then, we'll talk it in May of 2028. Natuloy ba o hindi? Sinimulan nang ibenta ang 20 pesos kada kilong bigas nitong Mayo 13. Para sa pilot run na tatagal hanggang sa Disyembre. Ngayong taon sa piling lugar sa bansa. So, ibig sabihin piling lugar. Okay? Sa pamamagitan ng mga kadiwa centers at local government units. Okay. Bigyan ko lang po ito ng reaksyon. Kasi si House Speaker Martin Romualdez ay talagang former House Speaker Martin Romualdez ay sumusuporta po talaga kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Lahat po ng aksyon or galaw ng ating Pangulo, suportado po yan ni Martin Romualdez, mga pre. Okay. Ngayon, pagdating sa 20 per kilo na bigas, hindi po lahat ng lugar meron talaga. Pero ngayon naman, kahit pa paano po, makakabili na po tayo ng bigas na 32 yung kilo, may 30, may 29. Makakabili po tayo ng ganun kamura. At syempre, pati mga DDS po nakikinabang dito. Oo. Diba? Nakikinabang po ang mga DDS sa programa ng ating administrasyon. Diba? Sinasabi nga ng mga tangang DDS, pera din naman namin yan. Pera din naman namin yan. Ganon din yung nangyari. At least po, binabalik po sa taong bayan yung pera ng taong bayan, di ba? Binabalik. Nakikinabang kayo. Kung mahal yung bigas, nagngangawa kayo. Pag mura yung bigas, nangangawa kayo pero kinakain niyo yung murang bigas. Di ba? Mga tangang DDS, di ba? Kaya pasalamatan po natin ang ating mahal na Pangulo at syempre, palakpakan po natin si Martin Romualdez dahil simulat sa pulpo ay talagang sumuporta po yan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung ano man po yung naging issue ngayon, ako'y naniniwala po na meron po talagang, hindi po natin masasabi na lahat ng kongresista magnanakaw. Hindi rin po pwede natin masasabi na lahat ng kongresista matino. Pero naniniwala po ako na meron pong 51 billion dyan na nabigyan. Yun po talaga yung dapat silipin kasi napakalaking pera nun. Si Mr. 51 billion. And then balita ko na convert na ng 7-Eleven. Diba? Yun po dapat ang ating pagtuunan ng pansin. Diba? Siyempre, ang mga DDS, ang mga tanga, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa po sila. Pero kahit ganun pa man po, isipin na lang po natin na sumuporta po ito si Martin Romualdez sa ating mahal na Pangulo.
Congratulations sa mga DDS na kumakain ng murang bigas ngayon. Oh. Putang ina nyo. Ha? Oh, deserve yung mamura. Kasi rally-rally pa kayo dyan, papabagsakin nyo si Pangulo. Tapos ang kinakain nyo, umaga, tanghali, hapon, gabi, murang bigas. Diba? Kakapal na mukha nyo, di ba? Oh, kakapal nyo, di ba? Ay, totoo naman, makapal talagang mga buwang na yan. So, ito na mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong patungkol naman kay Diskaya na di umano ay nabulok sa kulungan. O, panoorin po natin ang balitang ito. Sure, bakit na contempt ng Blue Ribbon itong si Diskaya? Aga hindi naging katanggap-tanggap sa Senate Blue Ribbon Committee ang sagot ni Pacifico Diskaya alias Curly kaugnay ng hindi pagdalo ng kanyang asawa na si Cesara Diskaya sa ika-4 na pagdinig ng Senado kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Yung katabi ni Diskaya umiiyak na. May ginagawa siguro ritual ito. Pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado, kinwestiyon ng ilang senador si Curly Diskaya kung bakit hindi nakadalo ang asawa nito. Paliwanag ni Curly, nagpadala ng excuse letter ang kanyang asawa na anya ay balidong dahilan. Ano bang dahilan? May nakalagay sa leeg or ano? Sige, pakinggan nga natin. Bali may ano po siya yung may heart condition din po siya at saka po Putang ina mo. Oo, saksak mo yan sa baga mo. Pag makukorner na kayo, magsasakit-sakita na kayo mga putang ina nyo. Putang ina mo. Oh. Pukinang ina mo ka ng pamilya mo. Ha? Galing-galing nyo magdahilan. Grabe, ang kakapal na mukha. Naku, mainit pa naman yung kape. Lalo yung pinapainit, yung itlog ko. Ay, naku. Hindi po katanggap-tanggap to ito, hindi ko pa tinatapos, nabubuisit na ako. Eh, paano pa kaya pag tinapos ko to? Oh. Balik nga natin. Kinikilabutan yung itlog ko sa'yo, may ano po siya yung may heart condition. Huwag kasing kakain ng baboy! Oh! Baboy kasi ng baboy, tapos ngayon heart condition! Okay nang inang yan! Diba? Heart condition! Kapal na mukha! Grabe! Din po siya at saka po nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Ay, tanga ka. Dapat binasa mo para pag tinanong ka, ma-explain mo. Sa bagay, mas bobo ka eh. Diba? Oh. Eh, halata naman, bobo ka. Binasa naman ng chairman ng komite na si Senate President at Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang excuse letter ni Sara Diskaya. Batay sa sulat, hindi ito makadadalo sa pagdinig dahil may nauna na itong nakaschedule na meeting sa kanyang mga empleyado na ang iba ay manggagaling pa sa ibang lugar. Inuna yung empleyado. Putangin lang yan. Hindi talaga tanggap-tanggap kung yun yung diskarte. Empleyado yung inuna. Tapos yung statement nitong kanyang partner, heart condition. Ay, mukhang hindi ata magkatugma. Nagsisinungaling. Oh, kaya pala nabulok. Di ba? Dahil sa magkaibang dahilan na ibinigay ng mag-asawa, hindi na kumbinse ang komite sa sagot ni Curly. Ayun, magkaibang dahilan. So, sinungaling nga. Di ba? Buti nga sa'yo. Kaya. The chair asks, what is the pleasure of the members? I-contempt, Mr. Chair. Is that a motion? I seconded, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I-contempt, Mr. Chair. I want move, Yan Mr. kasi dapat binasa. Basa-basa din kasi pag may time. Kaya nga pinag-aral ka eh. Kaya nga nag-aral ka, di ba? Chair. I want, Mr. Chair, file him in contempt for lying to... There's a motion to cite in contempt of the committee, Mr. Diskaya. So, there's no objection.
So, Mr. Diskaya, you are cited in contempt of this committee. Nagdesisyon naman ang komite na isyuhan din ng show cause order si Sara Diskaya upang pagpaliwanagin kung bakit ito hindi nakadalo. Kapag hindi pa rin nasa-satisfy na kumbinsi ang komite, Kasi hindi dumalo si Michael V. Ay, sorry, Michael V tuloy. Si Diskaya. Oh. ay saka ito papatawan ng contempt order. Samantala, kinwestiyon din ng komite ang hindi pagdalo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito ay dahil nasasangkot si Cabral sa pag-aalok umano ng pag-i-insert ng proyekto sa National Expenditure Program o Nag-iisip na yan, baka mga ibang bansa na yung mga yan. Ay, dapat po mapigilan yan ng ating gobyerno, no? Mapanagot. Ang pangit naman na pag may issue sila, tatakas na lang ng ibang bansa, and then pag nagpalit ng Pangulo, babalik. Diba? Parang kinukupal tayo mga mahihirap niyan. panukalang budget mula sa sanghay ng ehekutibo. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, nagbitiw na si Cabral sa pwesto, 2 araw lang ang nakararaan. No, she informed me by message late last night that she had written the committee to inform her of that, to inform the committee of her of the acceptance of her courtesy resignation, and thus I think requested not to attend. But of course, even if she is now just a private citizen and no longer part of the DPWH, I'm sure will require her to attend. She still must attend, but now no longer as a official of the DPWH, but No longer official, at least puno na yung bulsa, di ba? as a private citizen. Punso dito, So, si Marcoleta, mukha mo palang Marcoleta, comedy na eh. Naalala ko tuloy yung sinabi mo, papaimbestigahan mo yung simula ng 2022 hanggang 2025. Yun lang papaimbestigahan mo. Paano yung panahon ni Digong? Himurin mo yung puwit ni Digong, pwede mong dilaan. O, laplapin mo yung puwit. Napakabayas mo eh. Ikaw yung abugago. Diba? Bakit? Ginagago mo ang mga Pilipino. Kung hindi ka bias, dapat simula pag 2016 pa lang hanggang 2025, diba? Mag-iimbestiga. Sisimulan yung investigasyon. Bakit 2022 lang? O dahil abugago nga eh. Diba? Hain ng motion si Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta at tuluyan na ngang naisubpina ang dating opisyal para sagutin ang mga issue na kanyang kinasasangkutan. Aga ilan pang hatol ang ibanabaw o pinataw ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga dumalo sa pagdinig na ito ng Senado. Kabilang na dyan si Henry Alcantara, ang dating District Engineer ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Dahil na rin sa pagsisinungaling ay na-cite ito ng contempt. Humingi naman ng legislative immunity kapwa sina Bryce Hernandez at ang isang contractor na dahil sa kanilang bago sila magbigay ng kanilang mga pahayag sa Senado. Habang dumalo rin si Mina Elamparo Jose, ang isang empleyado ng WJ Construction o ng isang mga contractor na itinanggi nito na tumanggap o nagbigay siya ng pera sa mga public officials, gaya ng pahayag ni Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee na siya umano ang nagbigay o nagdala ng bayad sa mga ilang senador doon nga sa kanyang o mula nga doon sa flood control projects. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. So, ayun lang yung reaction natin dito. At least nakatikim po ng kulong ang mga Diskaya. Hindi pa po sapat yan. Dapat agtarinan ng kaso, no? Nakakagigil. Ang daming sinungaling sa mundong ito, no? At yung iba, nag-resign na pala. Private citizen na. Jesus Mariose. Pero dapat po, imbitahan pa rin po at imbestigahan yung mga yan, di ba? Kasi,
Pangit naman na mag-imbestiga lang kayo dyan tapos walang makukulong. Dapat po may makulong. Pakita nyo po sa mga Pilipino na may makukulong. Pero naniniwala pa rin po ako, talagang malaki yung tiwala ko sa administrasyon na to. Kasi marami po mga magnanakaw yung nabisto at mga nakulong, nabulok na ngayon. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Siyempre, kung hindi ka pa nakafollow sa ating TikTok, sa ating Facebook page, yan, huwag mong kalimutang i-follow. And syempre mga pre, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po mag-updated ka lahat sa ating mga uploads. At syempre sa mga bagong subscribers, maraming salamat po. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat po kayo lahat.